Ilang oras mula sa syudad, may lugar na tila bahagi ng kakaibang mundo. Isang lugar kung saan bumababa ang mga ulap para salubungin ang kabundukan. Isang paraiso kung saan namumukadkad ang mga bulaklak na akala mo'y nasa ibang bansa. At isang kaharian kung saan bawat tanaw ay paalala kung gaano kaganda ang Pilipinas. Maligayang pagdating sa Atok, Benguet. Dito matatanaw ang dagat ng mga ulap sa umaga. Sasalubungin ka ng malamig na hangin at mga taniman na nakahilera sa mga bundok. Matatanaw mo ang mga bulaklak, gulay at mga tanawing makakapagpagaan ng iyong pakiramdam. Samahan niyo ako sa isang masayang paglalakbay. Ito ang Atok Benguet Adventure. Ako po si Miko at ito ang Wonderverse. Hello guys, good afternoon. Nandito po kami ngayon sa may Dangwa Terminal sa Baguio City and papunta kami sa may Atok Benguet and mag-i-inquire kami ngayon ng means of transportation. Mula sa Baguio City ay sumakay kami ng van papunta sa Atok. Ang biyahe ay tumagal ng mahigit 2 oras. So, good afternoon guys. Nandito na po tayo ngayon sa may Atok Benguet. And before anything else, kailangan po muna nating magbayad ng tourism fee dito sa kanilang tourism office bago tayo mag-start ng ating pagbisita sa kanilang mga tourist attractions. At ito nga po, at kami ay naabutan na ng ulan. So, aantayin lang po natin na tumigil siya, then maghanap po tayo ng ating matutuluyan for a night. Dito sa Atok, marami po ritong mga transient houses and traveler inns na pwede nating pagpilian according sa ating mga budget at preferences. Dahil ako'y sabik sa mga nakakamanghang tanawin, ang napili kong pahingahan ay ang sunrise cabin na kailangan pang lakarin paakyat, and advantage na rin kung gusto mong makakita ng sea of clouds sa umaga o anumang oras dahil sa pwesto nitong overlooking ang view. So guys, ito yung aming napiling transient. Yes. So tara guys, check natin ang view dito sa balcony. This is truly magical. Ang paligid ay tila binabalot ng hiwaga dahil sa makapal na ulap. Ang mga kalsada ay natatakpan mula sa itaas. Mahina lang ang ihip ng hangin sa ngayon, subalit ang lamig ay tila naghahari sapagkat umaabot ang elevation nito sa 1,780 meters at ang highest elevation ng Atok ay 2,717 meters above sea level. Kaya nga tinatawag din ito minsang pinakamalamig na lugar sa Pilipinas dahil nakakapagtala ito most of the time ng mga temperaturang mas malamig pa compare sa Baguio City at iba pang lugar. Horror feels, ang ganda. So guys, gabi na po ngayon and maghanap po kami ng mga kainan dito sa labas. Good morning guys. It's already 4:30 a.m. and we are going to Mount Timbak to witness the beautiful sunrise. So ito guys ang aming magiging service papuntang jump off point ng Mount Timbak. Sa pagsalubong sa magandang umaga sa Atok, ang una naming destinasyon ay ang Mount Timbak na maituturing na ikatlong pinakamataas na bundok sa Luzon. So ito guys, nag-stop over muna kami dito para bumili ng tubig kasi sabi ng guide namin, yung
driver namin is kailangang magdala kami kahit kaunti lang. Ayan guys, nakabili na kami ng tubig. So, let's continue our journey. Good morning guys. So nandito tayo ngayon sa jump off point going to Mount Timbak. Ay, bulaklak. Alas 5 na ng umaga nang makarating kami sa tuktok at talagang ramdam mo ang lamig kahit doble pa ang suot mong damit. Madilim pa ang paligid at perfect lang ang timing ng pag-akyat namin upang masilayan ang pagsikat ng araw. Hello guys, good morning. So it's already 5:05 AM and we are already here at the summit of Mount Timbak. Ang Mount Timbak ay perfect destination para sa mga naghahanap ng spots for sunrise viewing. Ito ay may elevation na 2,717 meters above sea level. Ayan guys, nag-uumpisa ng pakita yung sikat ng araw. And merong mga sea of clouds na nandun sa dulo. Ayan. So far, malakas pa rin yung hangin. And nag-aalinlangan ako magpalipad ng drone dito. Ayan yung area na ito guys, maraming mga bulaklak na nandito. Perfect spot para sa inyong Instagram, mga Instagram posts. Ayan. Pagkalipas ng ilang sandali ay nagpakita na nga sa wakas ang araw at tumambad sa aming paningin ang nakakamanghang mga tanawin sa paligid. Ito nga guys, malakas pa rin yung ihip ng hangin dito sa itaas kahit na mataas na yung sikat ng araw. Pagkatapos na masilayan ang nakaka-relax na sunrise sa summit ng Mount Timbak, napagpasyahan na naming bumaba upang puntahan na rin ang iba pang lugar na nasa itinerary namin ngayong araw. Pababa ng tuktok, dumaan muna kami sa taniman ng mga gulay. Talagang nakakabilib ang mga tanawin na makikita mo along the way. Nadaanan din namin ang isang station na may mga nakatayong krus. Pagkatapos ng ilang sandali, nakababa na kami at masayang pinagmasdan ang berdeng paligid at mga hagdan-hagdang taniman. Tunay ngang nakakamangha ang mga lugar sa Pilipinas. Karamihan sa mga ito nag-aantay lamang sa iyong pagdating. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Halina at bisitahin ang mga ito. Ako po si Miko at ito ang Wonderverse. So nandito na kami sa baba guys. Galing kami dun sa taas kanina, then nag-trek kami papunta dyan. Yan yung may mga sign of the cross, then bumaba kami papunta dito. And our service is right there, yung kulay blue na sasakyan. Yan. So bababa kami dyan para makapag-prepare na for our next destination for today. Dito sa area na to guys, dito kayo magbabayad ng inyong entrance fee for the hike. And ito guys, balik na tayo sa ating service van dahil pupunta kami sa aming next destination.